Usap-usap sa inyong lahat, Densyo nga pala. Gusto ko lang kayong i-update kasi nga ang dami na rin nagtatanong sa akin kung kailan ako babalik. So eto na, bago ulit ako maglabas ng mga video, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung bakit ako nawala in the last year or last 2 years. Sabihin na natin, last 2 years, inconsistent na rin ako sa nung 2021, tapos nung 2022 talagang obligado ng dire-diretso na akong kasi hindi ko na kinaya, alam mo yun. Tao lang din ako, tapos nagkaroon ako ng matinding problema. Tapos, alam mo yun, nag-busy-busy na rin. Lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin na, oh, musta ka na Kuya Densyo? Busy-busy na, ganun. Pero, alam mo yun, nagkaroon ako ng matinding problema. Tapos, yun lang, nahirapan akong dalhin to. Tapos, sabi ko sa sarili ko, instead na ganito lagi yung ginagawa ko na inconsistent na nga ako noon. Alam mo yun, nag-break muna ako, nagpahinga muna ako ng matagal. Kasi dumating ako dun sa point na nai-impluwensyahan na ako, especially sa mga kantang pinapakinggan ko. Kasi nga, yung genre ng kanta na mga pinapakinggan ko, yung mga artist na mga pinapakinggan ko, medyo dark. So, alam mo yun, medyo ginaganon na rin yung utak ko na dumating na rin ako sa point na gagamitin ko na rin sana. Hindi naman sana, pero alam mo yun, pumapasok sa utak ko na gagamitin ko yung meron ako ngayon para bumwelta kung ano man yung nagawa sa akin. Kung ano man yung problemang dumating sa akin. So, alam mo yun, nagpahinga lang ako. Tapos, tumigil na rin ako sa mga pakikinig sa mga kantang yon. Hindi lang dahil sa kantang yon, kasi yung kantang yon, hindi ko naman sinisisi yung mismong mga kanta, kundi nakaka-ignite lang kasi. Alam mo yun, nag-i-ignite lang dun sa utak ko. Tapos alam mo yun, medyo siguro na nagkaroon ng kalawang yung ulo ko. Hindi naman malala. Hindi ko naman sasabihin na talagang tangina na ganun ako. Hindi naman. Pero alam mo yun, gusto ko lang kayong i-update kasi nga parang feeling ko lang talaga marami rin akong mga taong pinag-alala kasi ang dami-dami rin nag-message sa akin, kumusta ka na, ano nang nangyayari sa'yo. Hindi naman ako dumating dun sa tinatawag nilang depression or something, pero hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan ko dati. Tapos feeling ko lang talaga hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko kasi nagtatrabaho rin ako, tapos kinasal din ako. Alam mo yun, gumawa rin kami ng bagong bahay. Maraming nangyari in the last 2 years. Kaya medyo nahirapan akong i-adapt. Nahirapan lang akong i-take all in. Parang na-overwhelm ako masyado. Tapos at the same time, nag-busy na rin kami. Tapos kung makikita nyo naman, ibang bahay na yung kung nasaan ako ngayon. Isa na rin yun. Wala naman, no hard feelings naman para sa akin. Pero yun lang talaga, nahirapan lang talaga akong mag-adapt dun sa nangyari sa akin. Kaya nga, yun, nagpahinga muna ako. Hindi na lang ako nagpaalam. Tapos tinuong ko lang yung focus ko sa trabaho, sa basketball, sa aso ko, sa asawa ko, alam mo yun. Basta winala ko na lang yun kasi nga iba-iba na kung ano-ano na yung mga pumapasok sa kukote ko dati na parang alam mo yun, yung tangina mo, gano'n. Pero buti naman hindi ako dumating sa point na yun kasi ito yung isang malaking nakatulong sa akin. Hindi ako nakinig sa mga dating pinapakinggan ko. Hindi naman sila masama, like alam mo yun, hindi sila masama, hindi ko sinasabing masama sila. Pero iba lang yung pagkakakuha ko dun sa mismong kanta na medyo nai-ignite yung utak ko. Hindi po ako nababaliw, Hindi po ako nababaliw. Hindi ko rin po kailangan ng magpa-therapy or anything like that. Kasi nga, alam mo yun, okay pa naman ako. Maayos-ayos pa naman. Hindi pa maluwang yung mga tornilyo ko, kaka-check ko lang. Napaayos ko na nga, di ba? So, yun, yung isang mismong nakatulong sa akin, since mahilig ako sa anime, kung hindi nyo alam, mahilig ako sa anime, na ngayon, until now, yun yung mga pinapakinggan ko, nakikinig ako ng mga Japanese songs.
na alam mo yung nakakapag-set ng mood ko. Basta parang alam mo yun, nare-relax ko most of the time. Kahit mostly ng songs na pinapakinggan ko, hindi ko naiintindihan. Pero hindi ko alam kung bakit nakaka-relax sa akin. Like, nagda-drive, kahit naglalaro rin ako ng basketball, nakikinig ako ng mga Japanese songs. Basta nakakakalma ng utak ko. Tapos yun na rin yung siguro nakatulong sa akin ng gusto na mawala lahat ng mga nandito sa utak ko dati. Until now, for almost 2 years now na nakikinig ako sa mga Japanese songs, mga ganyan. Pero nag-e-enjoy ako. At yun lang, gusto ko lang kayong balitaan kasi nga, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, ang dami-daming mga nagme-message sa akin, kumusta na daw ako, ano nang ginagawa ko, ano nang pinagkakabalahan ko ngayon. At yun nga, eto na, babalik na ako. Kaya gusto ko lang ipaalam sa inyo in the next mga video kung ano talaga yung, kasi marami na naman ako makikita ng mga comment dyan for sure, like what happened to you, bro? Anong nangyari sa'yo? Tinanggalong pagputang. So, yun nga, anong nangyari sa'yo, ang pinagkabalahan mo? Yun, nagkaroon po ako ng malaking problema. And babalik na ako. Kasi nga, namimiss ko rin yung paggawa ng video eh. Tapos, ang dami na rin nagre-request na bumalik. Oh, matagal ko nang gustong bumalik. Pero yun lang, wala lang talaga wala lang talaga ako dun sa right mindset para, pasensya na naputol. So, yun nga, wala lang talaga ako dun sa right mindset para bumalik. Parang feeling ko lang dati na pag bumalik ulit ako, hindi ulit consistent. Gusto ko na ngayon, this time, maging consistent na talaga, kagaya dati. Kasi kung napansin nyo talaga, in the last 2 years or 3, hindi ako consistent. Like, pinipilit ko lang talaga mag-produce ng video. Hindi sa ayaw kong maggawa o sobrang busy ako kasi gustong-gusto ko yung paggawa ng video ganito. Yun lang talaga, wala sa tama yung, hindi wala sa tama. Wala ako dun sa right mindset, kumbaga. Na marami lang talagang distractions na, alam mo yun, ang hirap mag-focus dun sa ginagawa mo. Especially kung masaya ka dun sa ginagawa mo tapos merong, alam mo yun, humahad lang dun sa gusto mong gawin. Ayun lang. Kaya makikita niyo naman yung mga pagmumukha ko sa susunod na taon at sa susunod na mga taon-taon pa kung saan pa ako makarating yan. At sa inyo naman, kahit sino sa inyo, kung magkaroon man kayo ng problema, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam mo yun, feeling mo minsan lang talaga mahirap na hindi mo na masusulbaran yung problemang yun na talagang, alam mo yun, hindi mo na madadaanan na parang, paano ko pagdadaanan to? Alam mo yun. Pero, at the end of the day, kailangan mo talagang ituloy. Nagaya nga ng sabi nila, pag bumagyo, huwag mong iwasan yung bagyo. Dumaan ka dun sa bagyo. Kasi pagkatapos ng bagyong yon, tangina, aaraw yan, tol. Aaraw yan for sure. There's always light at the end of the tunnel, bro. So, yun lang. Babalik na naman ako. Magkikita ulit tayo. Mabush.